Magandang araw po mga kaibigan at welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na episode. Kung nasubaybayan ninyo ang dalawang nakaraang episodes sa paghihiwalay ng mga piglets, ay inumpisahan naming magbigay ng dewormer sa unang araw. Sinundan naman kinabukasan ang pag-administer ng antibacterial medicine at bitamina. Ito po ang madalas naming ginagawa para maihanda ang inahin sa muling pagpapabulog sa loob lamang ng 7 hanggang 10 araw. Ito po ang nasabing dalawang episodes at sana ay inyong mapanood upang masundan ang topic natin ngayon. Kung bago ka pa lang na nag-aalaga ng mga inahing baboy ay panoorin at tapusin lang po itong video lalo na po ang dalawang sinundan na episodes, para may makuhang mga simpleng pamamaraan at mga dapat gawin pagkatapos mahiwalay ang mga biik. Ilalagay ko po sa description ang mga video links para sa inyong reference. Maraming salamat po. Meanwhile, Sa ika-4 at 5 araw simula ng mahiwalay ang mga biik ay nakikitaan na namin na may pamumula sa ari at may discharge. Ito na po ang sinasabi kong maglandi agad sila ilang araw pagkahiwalay. Dati naman po ay halos sa lahat na naging pagpapabulog sa inahin na ito ay nasa 4 hanggang 6 na araw. Ngunit sa nakaraang pagpapabulog ay naging mas challenging na dahil nagbago ang karakteristik ng inahin dahil naging silent hitter. Hindi mag-standing heat kapag walang barako. Dati kasi ay nagiging madali lang ang pagpapabulog dahil sa may sariling barako kami. Nang na-call ang barako ay nagbago na rin ang inahin. Umpisa sa ika-4 na araw ay sinusubukan namin ang back pressure test pero nagagalit ang alaga. Mamaya po ay makikita ninyo na hindi siya responsive sa mga back pressure tests. Ito ang malaking challenge sa amin dahil paano mapabulugan kung hindi mag-standing heat. Sa ika-5 araw ay ganoon pa rin, pero alam ko na mag-standing heat ito kung may barako. Kaya minabuti na kausapin ng boar for hire na dalhin na ang barako dito dahil silent heater ang alaga. May bahagyang pamumula at konting discharge sa kanyang ari. Ganito talaga sa mga bagong walay na inahin at hindi katulad sa regular na paglalandi ay makikita talaga natin ang pamamaga, pamumula at discharge sa ari. Kung hindi tayo marunong tumingin ay tiyak na malilipasan ang paglalandi at maaantala naman ang pagpapabulog. Hindi siya attentive o hindi nag-standing heat sa back pressure test pero alam ko na magpapabarako na ito. Ito po ang typical na silent heater at mahalaga ang papel ng barako sa ganitong pagkakataon. Sa ika-6 na araw simula ng mahiwalay, pinapunta ko na po ang boar for hire ngayon at hinihintay na lang namin ang pagdating. Dumating na po ang barako, si Jabba. Susubukan kung sasampa ba siya sa inahin dahil siya ang magpapatunay na ready for breeding na ang alaga. Mukhang nagbago bigla ang inahin nang nakamalay na may barako. Pansinin hindi nagaano gumagalaw na para bang may hinihintay. Ibinababa na muna sa sakayan ang barako at ipapalapit para sa kanilang pagtatagpo. Sinubukan ko po itong i-back pressure test at nag-standing heat na siya hindi ko lang nakuna ng video. Ipagpaumanhin lang po ninyo na hindi ko na po maipakita ang actual mating dahil sa may restriction. Maraming salamat sa inyong pag-intindi. Successful po ang breeding process nila at isasakay na muli ang barako. Again, pasensya kung hindi na ipakita ang pagtatagpo nila dahil nag-iigpit na po. Naglagay kami ng sako para masilo ang excess seminal fluid ng barako dahil may paggagamitan kami bilang paamoy sa pangalawang inahin. Mamaya ay maglilipat naman kami ng kulungan sa inahin na ito. meanwhile, Nailipat na ang isang inahin sa dati niyang kulungan, ayan na rin ang sako na may sima ng barako at pinapaamoy namin sa kanya para ma-stimulate na maglandi. Isang araw lang din po ang pagitan nila ng mga anak, sabay po silang nagwalay ng mga biik pero hindi pa nakikitaan na naglandi.
Titingnan natin kung mag-hit siya sa mga susunod na araw para sa kanyang second parity. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli. Daghang salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po mga kaibigan.